There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sumalpok at nagdire-diretso ang isang SUV sa lobby ng Manila Central University sa Caloocan. 7 ang sugatan, kabilang ang 6 na estudyante. Ayon sa pulisya, naapakan umano ng senior citizen na driver ang silinyador. Bagay na itinanggi nito. Nakatutok si Bea Pinlac. Pauwi na sana ang mga estudyante ng Manila Central University o MCU sa Caloocan kahapon nang biglang sumalpok at tumagos sa entrada ng isa sa mga gusali ng eskwelahan ang SUV na ito. Huwag kang gagalaw! Huwag kang gagalaw! Relax lang, relax. 7 ang sugatan, kabilang ang 4 na menor de edad. 6 dito mga estudyante, habang isang empleyado ng paaralan ang nadamay rin. Kwento ni Grace, hindi niya tunay na pangalan, nasa labas na ng building ang mister niya at ang 8 taong gulang nilang anak nang biglang humarurot ang sasakyan. Nagulat ako, tumawag yung husband ko sa akin. Sabi niya, mahal na aksidente kami. Shock talaga ako. Hindi ko alam kung ano pa yung pwedeng mangyari. Ang SUV, minamaneho ng 70 anyos na lalaking magsusundo lang daw sana sa apo niya. Si tatay is magsusundo ng granddaughter niya. Accidentally niya po na naapakan yung accelerator ng sasakyan. Kaya pumasok dun sa education business building ng naturang school po. Ang natumbok po talaga yung female student na 13 years old. Dinala sa ospital ang 7 sugatan, pati ang driver ng SUV na sumamaraw ang pakiramdam dahil sa pagkabigla ayon sa pulisya. Ongoing treatment pa naman sila pero may paunang result na stable naman po sila lahat kasama po yung driver. Nakalabas na ng ospital ang senior citizen na driver. Hawak siya ng Traffic Accident Investigation Unit ng Caloocan Police. Giit niya, nakahinto na kami sa doon sa tapat ng ng entrance ng school. Pinapreno ko pero hindi ko naman natapakan yung silinyador, nag-wild yung dire-diretso ron sa Buti nakakabig ko sa kaliwa ko, hindi mga bata ang daan yung madadaan ron. Nasa kondisyon naman ako. Hindi naman ako antukin Sana hindi ko naman kagustuhan din yung nangyari. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries at damage to property. Wala pang pahayag sa ngayon ang MCU. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Naharang ang tangkasa ng pagbebenta ng isang nanay sa halos kapapanganak niya lang na sanggol, kapalit ng mahigit 40,000 piso. Depensa ng suspect, napilitan lang siya dahil sa kagipitan. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Baby for sale online? Ito ang nirespondihan ng PNP Women and Children Protection Center sa Tanawan, Batangas. Sa ospital mismo iniabot ng ina ang kanyang sanggol na 2 linggo pa lang mula ng kanyang ipinanganak. Agad siyang inaresto. Sinagip naman ang ibibenta sanang sanggol. Gayun din ang isa pa niyang anak na 1 taong gulang pa lang. Ang inaalok lang po niya doon talaga is yung 2 weeks old baby boy. But then nakita namin na meron pong 1-year-old na child at risk. So yun po, nirescue na rin ng ating team po. Isinailalim sa entrapment operation ng suspect nang mabisto siya ng cyber patrol. Itong si undercover will pay po si seller ng 25,000 as payment for the hospital bills. And remaining as payment po doon sa pag-adapt doon sa baby is 20,000. Hindi ko naman po talaga gusto mangyari. Gawin yun sa anak ko Kasi single parent po ako. Napilitan lang ako kasi gusto ko mabayaran yung bill namin kasi wala akong mapagkukunan. Muli nagpaalala ang mga otoridad sa publiko, lalong-lalo na sa mga magulang, na ang baby selling at illegal adoption ay isang krimen na hindi basta-basta ang parusa. Ang penalty po na impossible dito is pwede pong life imprisonment. Depende po doon sa gravity ng offense. Hindi lang po yung nagbebenta ng baby ang ang napaparusahan dito, but also yung bumibili po ng mga babies na wala po sa proseso.
Nasa pangangalaga na ng DSWD ang mga nasagip na bata. Sinampahan ng paglabag sa Trafficking in Persons Act at iba pang reklamo ang kanilang ina. Regardless whether you are the mother, you are financially kulang po, then you don't have the right po basta na lang ibebenta mo, ipapadap mo yung mga anak mo. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sa Marilao, Bulacan naman, 5 bata ang sinagip dahil inilalako umano sa mga dayuhan online para gumawa ng kalaswaan. Huli rin ang itinuturong bugaw. Nakatutok si John Consulta. Pagdating sa target area sa Marilao, Bulacan, agad kumilos sa mga tauhan ng NBI Violence Against Women and Children Division. Kayo po ay inaaresto namin sa salang paglabag ng RA 1190 online sexual abuse and exploitation of children. Dahil sa nangyari lang po ngayon na pag-offer ng mga bata. Arestado ang isang lalaki matapos mahuli sa akto ang kanyang pag-aalok sa dayuhang undercover ng live show ng mga bata. Sinagip naman ang babaeng pamangkin ng suspect at 4 pang bata na kalaro niya na may edad 7 hanggang 12 anyos. Para mahikayat ang mga bata sa online kalaswaan, binibigyan daw ito ng pagkain at perang hanggang 20 pesos. Ginagamit niya po yung mga bata para kumita siya sa pamamagitan ng pagla-live show or pinapahubad niya yung mga bata para masatisfy yung fetish ng customer niya. Ikinasa ang operasyon matapos mahuli ang isang US citizen sa Amerika na may hawak na malalaswang video ng mga bata na galing dito sa Pilipinas. Nang eksaminin ang cellphone ng suspect, nadiskubre ng mga ahente ang mala sex tourism na alok niya sa kanyang mga parokyano. Iniimbitahan niya pa yung foreigner na pumunta sa Pilipinas para physically ma-abuse yung bata. Sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Law at Human Trafficking ang suspect habang sumasailalim na sa psychological counseling ang mga biktima. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sinita ni Pangulong Marcos ang mga ininspeksyong flood control project na kung hindi sira-sira ay pangit ang kalidad o hindi pa natapos. Nakatutok si Jonathan Andal. Pagkapa ni Pangulong Bongbong Marcos sa diking ito sa Kalumpit, Bulacan. Yung simento rito, nadudurog sa kamay. Dismayado ang Pangulo dahil sira-sira, butas-butas at nakausli na ang mga bakal sa bahagyang ito ng dike sa Barangay Frances. Malabnaw yung simento na ginamit. Nagtipid sa simento, nagtipid sa... Unang-una yung simento, ganyan lang kakapal. Dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 8 inches, parang kalsada. Pero napansin din ng Pangulo, nagkaisla na sa gitna ng ilog. Ito yung isla sa gitna ng ilog. Kung makikita ninyo, tinubuan na ng mga damo, tinubuan na ng mga halaman. Ibig sabihin yan, ganyan nakababaw yung ilog na ito. Nagtataka ngayon ng presidente. Kasi ang dumarating daw na report sa kanila, nagkakaroon naman ng dredging dito. Tignan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Pahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Huwag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito. Inilabas ng Malacanang ang listahan ng 7 kontratistang nakasungkit ng mga flood control project sa Barangay Frances, Kalumpit mula 2022. 8 kontrata para sa 7 kumpanya ang nakalista. Ang halaga pag pinagsama-sama, mahigit kalahating bilyong piso. Lumabas din sa inspeksyon ng Pangulo na putol ang dike sa Kalumpit at may butas na 50 metro. Kaya pag umaapaw ang ilog, tumatagos ang tubig papunta sa Barangay Frances, lalo na kapag high tide. Ang naturang butas diretso sa bahay ni Edgar na 1 buwan ng lubog sa baha. Ito yung mag-high tide, ganyan kami, na sasapul ng tubig. Please, magawa yung dike na yan. So hindi nakatulong ang dike? Hindi. Worse ka. Kasi butas.
Nagpasisid din ang Pangulo ng mga scuba divers sa Pampanga River sa Kalumpit at natuklasang makapal na ang putik sa ilalim at hindi na nakadikit ang beam sa anumang pundasyon o sheet pile support doon. Lumabas din sa pagsusuri na hindi siksik ang lupa bago binuhusan ng semento ang dike. Hindi rin pare-pareho ang kapal ng semento at posibleng mahina ang concrete mixture na ginamit ayon sa pagsusuri. Ayon sa palasyo, dapat na itong ayusin agad para hindi na lumaki pa ang pinsala na ngayaabot sa 100 metro. Sa Barangay Bulusan naman, sa Kalumpit pa rin, sinita ng Pangulo ang Malaghost Project na proyektong inireport ng tapos kahit kulang pa ng 200 metro at butas-butas pa. St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Pangatlo ang St. Timothy sa 15 nakakuha ng pinakamaraming flood control project sa nakalipas na 3 taon. Sinisikap pa namin kunin ang pahayag ng mga kumpanyang inilista ng Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Pinag-leave of absence na ng opisina ni Senator Robin Padilla ang political officer nilang si Nadia Montenegro. Ito'y hanggang matapos ang investigasyon ukol sa suspetsa na may nagmariwana sa loob ng isang palikuran sa Senado. Pinayuhan na rin daw na magpa-drug test ang aktres. Nakatutok si Mark Salazar. Pinagpapaliwanag ng tanggapan ni Senador Robin Padilla ang staff na si Nadia Montenegro matapos maiugnay sa isyu ng paggamit umano ng marijuana sa Senado. Pero ayon sa Chief of Staff ng Senador, hindi na raw ito pumasok sa trabaho simula nang pumutok ang issue. Hindi rin siya pinag-resign, hindi siya nag-resign. We are still waiting. Di ba she was given po 5 days to... 5 days to Martes. Mag-explain ko. Political officer si Nadia Montenegro sa office ni Senador Padilla. Ayon sa incident report ng Senate Sergeant-at-Arms, inireport sa kanila na may naamoy daw na tila marijuana sa ladies' room sa 5th floor ng Senate building. At ang tanging naroon daw ay si Montenegro. Nang tanungin ng security, itinanggi ni Montenegro na nagmarijuana siya at baka raw ang kanyang vape ang naamoy. Nakausap daw siya kagabi ng kanilang Chief of Staff na si Attorney Rudolph Philip Jurado at napagpayuhan siyang magpa-drug test. Kung sa drug test, sinabi ko sa kanya, Nadia, siguro magpa-drug test ka. Hindi ko alam kung nagpa-drug test. Pero baka magamit yan as an advising yun na magpa-drug test ka. Sinusubukan pa namin makakuha ng pahayag mula sa dating aktres. Dahil sa pangyayaring ito, iminungkahi ni Minority Leader Tito Soto ang random drug test sa Senado para raw masigurong drug-free environment ang mataas na kapulungan. Ginawa niya raw ito nung Senate President siya ng 18th Congress. Hinihinga namin ng pahayag si Senate President Chis Escudero pero nauna na niyang iniutos na imbestigahan ang insidente. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nasa mga kongresista raw kung gusto nilang lagyan ng pondo ang AKAP o ang ayuda para sa Kapos ang Kita program sa 2026 budget, ayon yan kay Budget Secretary Amina Pangandaman. May ilang kongresista namang nananawagan na maisama na lang sa ibang programa ang mga tinutulungan ng AKAP. At nakatutok si Tina Pangniban Perez. Kahit hindi isinama sa National Expenditure Program ang AKAP o ayuda para sa Kapos ang Kita program, meron pa rin pondong pwedeng magamit para rito ngayong taon, ayon sa Department of Budget and Management. Paano'y kalahati lamang daw ng alokasyon sa AKAP ngayong 2025 ang nagamit ng DSWD at 2 taon ang validity nito. Malaki po kasi ang budget masyado sa AKAP. At out of 27 billion allocation for 2025, 13 billion pa lang ang nagagamit ng DSWD. So may natitira pa pong 13B na pwedeng nilang gamitin until the end of 2026. Ang AKAP ay programang isinulong ni House Speaker Martin Romualdez bilang ayuda para sa mga minimum wage at low-income earners. May mga bumatikos dito dahil isiningit umano ang alokasyon sa Bicameral Conference Committee para sa 2025 budget. Sabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman, nasa mga kongresista daw kung gusto nilang lagyan ng pondo ang AKAP sa 2026 budget. Pero meron siyang paalala. So, nasa Congress na po kung gusto nilang idagdag ito ulit
Pero sa amin po, hindi po siya kasama sa priority program. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na handa niyang i-veto ang anumang probisyon sa 2026 budget na hindi naaayon sa prioridad ng kanyang administrasyon. Ang masakit po kasi pag nabivito, kunyari, ilagay po nila, tapos hindi natin priority, tapos vinito natin, tapo na po yan. Hindi naman po wala natin na yung allocated na pondo. Opo, sayang. Bababa na po yung level ng budget natin. Sana nilagay na lang po natin sa ibang programa na sa tingin natin mas makakatulong. Ayon kay House Deputy Speaker Janet Garin, may mga kongresistang sumusuporta sa AKAP. Pero dahil walang binigay na pondo rito ang Department of Budget and Management para sa 2026, nananawagan ng ilang kongresistang isama na lang sa ibang programa ang mga tinutulungan ng AKAP. Dahil walang bahay ang AKAP, mahirap siyang mapondohan. Pero andun pa rin yung hinaing ng mga kongresista na baka sa 2027 maibalik ito or ma-expand ngayon yung coverage ng AIX. Talagang nakakapanghinayang yung isang programa na na-demonize. Si House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon, ipinauubaya sa House Committee on Appropriations ang pagdedesisyon kung dapat ba itong pondohan o hindi. I'm not quite certain on what Congress will do, whether they will restore AKAP for next year, no? Pero very important po yung prinsipyo na kailangan ho nating tulungan, hindi lang po yung mga pinakamahirap po nating mga kababayan, kundi kasama din po dapat dito yung po mga near poor nating mga kababayan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Reunited ang tambalang Jillian Ward at Rahil Birria para sa upcoming series na Never Say Die. At di lang kilig ang isa-serve nila sa fans. Pangmalakas ang action din na kanila nang pinaghahandaan. Makichika kay Nelson Canlas. Back to her regular grind si Jillian Ward sa unang taping day ng Kapuso action drama series na Never Say Die. Na-miss daw ng star of the new gen ang feels ng set, kaya excited siyang pumasok sa work today. Iba po talaga yung energy kapag nasa set. Hindi ko ma-explain na parang makikita mo yung mga katrabaho mo, tapos parang everybody's doing their best. Parang ang sarap sa feeling, parang super nakaka-energize yung vibe. Reunited si Jillian sa kanyang BFF na si Rahil Birria sa upcoming GMA Prime series. Dati nang nagkatrabaho ang dalawa sa Abot Kamay na Pangarap at sa Mga Batang Riles. Makakasama rin nila sa Never Say Die si pambansang Ginoo David Licauco. Gaganap si Jillian bilang anak ng isang pulis at magbabanggaan ang mundo nila ng investigative journalist. Nagagampanan naman ni David. Makikigulo pa ang karakter ni Rahil na isang gadget expert. Sobrang masaya ako na naka-work ulit si Jill kasi it's very easy to work with her. Parang naka-work ko na sa MBR, sa Abot Kamay. Sa free time ni Jillian at Rahil, gumagawa sila ng TikTok content na kinakikiligan ng netizens. Masaya kami na marami pong natutuwa din sa mga post namin. Kasi yung mga post namin, very spontaneous lang. Like kapag nakikita kami, wala, tara TikTok tayo. Sabi niya, TikTok tayo. Tsaka yung dating. Paano? Sige kayo na pogi. Basta sa akin yung dating. Ay, biglaan lang din yun. Oo, ganun. Tapos pag nagka-caption ako, kunwari di ka happy. Pero tutuwa ka naman, tinatawag ko Superman. Favorite pastime ni Jillian ang dance lessons at kita naman sa mga ala Beyonce dance moves niya sa mga performance. Si Rahil naman, boxing ang ine-enjoy at gusto niya raw isama si Jillian. Hindi ko mapigilan eh. I box every day. And inaayaw ko siya pero ayaw niya eh. Ayaw niya pumunta ng box. Hoy, tagal mo na ako inaaya. Last year pa. Ayaw niya. Ba't ayaw? Ayaw niya. Gusto ko pero last year niya pa ako inaya kasi wala kang sense of time kasi. Next week. Tingnan ko. See? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.